Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magkomentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Pakinggan po natin si Attorney Vic Rodriguez at panuorin po natin. Ito po siya, mga kababayan. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Talagang may sakit ang ating bansa. Balik na naman po tayo sa pagiging sick man of Asia. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang halaga ng piso, nakaka-recover lately pero bagsak pa rin, mababa pa rin. At sinisira po ang lahat ng institusyon. Ang kinakailangan po ng bawat pamilyang Pilipino, ang kinakailangan po ng bansang Pilipinas, ang kinakailangan po ng bawat overseas Filipino workers ay ang pagkalinga ng isang leader na tatayong isang tunay na ina sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Ito na po ang Pamabayan. ng Totoo po 'yon. Dahil nga po kung ang mismong ama, kung ang mismong ama ng tahanan, ang bansa ay hindi mo maaasahan dahil napakaraming issue pati bisyo. Hindi po ba? Kung ang haligi ng bansa ay may bisyo, ano mangyayari sa bansa? Nakita na po natin. Ano po? Kaya tama po yung sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez nasaan po ang ating bansa? Nalagay na po sa bingit ng alanganin. Lahat po'y bagsak. Pati po ang mga OFW. Kailangan tulungan, isalba ang ating bansa, ekonomiya, lahat. Hindi po ba bagsak at ibinaon pa tayo sa utang? At lalong-lalo po kung paano po sila mag-handle ng problema ng bansa. Hindi mo maaasahan dahil nga ang haligi ay napakaraming issue ang haligi. Ang haligi ng bansa, isang damukal po ang issue at hindi mo na makita. Hindi mo na makita ang haligi. Napakarami na po nilang ginagawang pagtatakip para po sa haligi. Pero yung ilaw ng tahanan ng bansa, nahandyan, handang ayusin ng bansa, baguhin at muling ilagay sa dati kung saan tayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Hindi po natin dinanas ito. Kaya nga sinasabi ni Atty. Vic, panahon na dapat yung ilaw na si Presidente Sara Duterte na ang humawak ng bansa. Dahil nga nakita po natin, hindi po kakayanin ng haligi dahil halos lahat po sila ay corrupt di umano at may bisyo pa na pulburon ang issue. Napakahirap pong humawak. Dahil kahit ibalik po natin, kahit po sa isang pamilya, pagka ang padre di pamilya ay sablay, walang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay, at isa pa, wala nang kabuhay-buhay, sinamahan pa ng bisyo. Di po ba? Ganyan po nangyayari yata sa ating bansa, di umano. Sinamahan pa ng bisyo. Hindi po ba? Kaya po halos lahat po, baldado at iisa na po ang layunin nila. Halos lahat po ng departamento ng ating bansa, ng ating gobyerno ay puro po may issue ng kapalpakan at korupsyon. Hindi po ba? Yan po ang mahirap. Lalong-lalo po, pati po ang ating kasundaluhan. Hindi po ba? Tinatanong na nga ng Vice President, sino na ba? Kanino na ba ang pinoproteksyonan? Sino na ba ang pinoproteksyonan ng ating kasundaluhan? Pinoproteksyonan pa ba ng kasundaluhan ang ating soberenya?
ang taong bayan, ang mamamayang Pilipino? Doon pa ba naglilingkod ang ating mga kasundaluhan sa nangyayari po dito ng mahigit 3 taon at mag-aapat na taon na problema ng bansa? Korupsyon, pamumulitika, paghihirap, ekonomiya, halos lahat na po. Naranasan po natin ngayon, daig pa natin na nagka-pandemya sa panahon ngayon sa kahirapan. Nang nagkaroon po ng pandemya sa buong daigdig, sa buong mundo, hindi po natin dinanas ito, yung ganitong kahirapan. Hindi po ba? Ngayon, magtitiis ka. Samantalang sila, hindi nila kailangan magtiis. Dahil hindi mo nga sila makikitaan ng malasakit. Hindi po ba? Wala po. Walang kalatoy-latoy. Kaya mabuhay ka po, Atty. Vic. At sana magising. Magising naman po ang ating mga kasundaluhan. Tumayo naman kayo, manindigan naman kayo. Manindigan naman kayo sa tama. Napakarami na nangyayari sa bansa. Kahirapan, korupsyon, pamumulitika. Tulog pa rin kayo. Nakakahiya naman. Yan ba ang ipamamana nyo sa inyong mga anak at sa Pilipino? Yang ganyang klaseng dignidad? Di umano, mga kababayan. At syempre po, habang hindi po natutupad at nangyayari na maupo ang ilaw ng tahanan, ay patuloy po tayong magdasal at manalangin na maingatan po ang ilaw ng bayan. Dahil nga po, pilit po nilang pinababagsak ang ilaw. Dahil gustong-gusto po ng mga korap na mga politiko yung baldado at walang kakwenta-kwenta na haligi. Dahil lahat po ay nagagawa nila ngayon. Hindi po ba, wala na po kasing bawal ngayon sa kanila. Saan ka ba naman nakita? Isang damukal na issue ng korupsyon. Wala pang nakukulong sa kanila. Puro pagtatakip, di umano. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang ating Vice President Sara Duterte sa kanila pong mga plano na pagpapabagsak dito. Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyong mga dasal. At thank you rin po, Atty. Vic. Mabuhay po kayo. At kayo po ay nakikipaglaban para po sa tama at para po sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Atty. Vic. Maraming salamat din po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, Annie Jo, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Chena, Tatay Nick ng Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, at Mila Yi. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. Sa muli po, thank you po. At tis po muna tayo. Bye-bye.